lamang sa ilo ko ngayon o karon ang ilo ang pinagpagbilang. Good morning, Toledo. Good morning, Philippines. And good morning, world. Mga kapaglaong, welcome sa ato ang line na po na episode sa pamalandong sa Kamuntagon. Ako si Kapaglaong Nick nga inyong makauban. Sulod sa 30 minutos na pagtuon sa pulong sa Ginoo sa dili pa kita matos to tagstag sa mga buluhaton nining adlaw sa preparation, no? Sa preparasyon lang sa adlaw sa inyong kahuway ini ka ugma mga kapaglaong. Dili na to makauban karon si kapaglaong Judy. However, sa next na pod na mga episodes siya nga ato ang makauban mga kapaglaong. Pasalamat ko no nga finally no after pila ka mga semana nga wala na pod naka broadcast tungod sa responsibilities as a student, kini nga academic break nakataglay na usab na time din kita maka-serve sa ministry sa Ginoo pinaagi sa media. Karon mga kapaglaom, ako ang itimbaya ang ako ang family nga naminaw og nagtan-aw karon sa sangi. Good morning kaninyo tanan ni kapaglaom Lino ni kapaglaom Judy, as well as with the Sangi SDA Church nga nag-happy kagabi, no? Congratulations kaninyo sa inyong daog sa inyong game, and sa tanan po nato mga kapaglaom nga di mabot kini nga signal, and also po sa mga kapaglaom nga nagtanaw karon sa ato ang FB Live, good morning and happy watching mga kapaglaom. Karon mga kapaglaom mo ako ang basahon ang ato ang bersikulo nga ato ang pagtunan karong buntaga, makita sa Philippians chapter 3 verse 9 mga kapaglaom. Kung may ara ka mo mga Biblia, pwede ninyo ni ma-open sa libro sa Philippians chapter 3 verse 9. Niingon diri, and be found in him, not having mine own righteousness which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Yes mga kapaglaom, ang title sa ato ang episode karon is a working faith. Ato ang mabalaan mga kapaglaom kung having faith is enough or unsa man ang meaning aning pagtuo nga nagabuhat mga kapaglaom. So sa dili pa, kung gina-invite ka mo sa ato ang opening prayer alang sa formal na pagsugod sa ato ang pamalandong sa Kamuntagon. Magambot ang mga kapaglaom. Amahan mga Diyos, nakaskitasan sa mga langit, Ginoo, nagpasalamat kami sa imong paghatag ka namo og mayong nga pagkatulog o Diyos, imo kaming giligyan sa namatang talagpan sa tibok gabi, Ginoo. Hangtod nga nakaamot kami niining atak na o Diyos, diin kami nakahimo na usab sa pag-adto sa mga buluhaton karong adlaw. Apan sa dili pa kana Ginoo, kami magtuon sa imong pulong. Hinaunta o Diyos nga ikaw mag-auban sa matag usa kanamo, kauban kanako sa ato ang mga kapaglaom nga naminaw nagtan-aw. Hinaut na imo sa kubangan Ginoo sa pagpasabot sa mensahe na ilang madugan karong buntaga. Ang o Diyos, hinaunta nila kaming matatak sa lang pagsagsag ng mga hunag kasing-kasing, gila kaming mahimong giya, sabtang kami mag-aahol ka sa mga kanuang ugali. Dan salamat sa putong sa pagampo o Diyos, hinaunta din po sa ilo ng mga sala sa Jesus na maluwas. Amen. Yes mga kapaglaom, thank you very much sa inyong pag-uban ka na ko sa tuwang opening prayer.
And kining programa pamalandong sa kabuntagon inyohang mapaminawan ug matanawan sa ato nga FB live kada kada adlaw, no, daily ni siya mga kapaglaom, 5:15 to 5:45 in the morning. And karon mga paglaom usa before kita moadto sa tuwa nga pagtuon, maminaw kita og isa ka malaumon na awit, and pamalandong sa kabuntagon will be right back. Pero ko na rin. Kaya ko. Okay.
And now we're back mga kapaglaom, and this is still your kapaglaom Nate nga inyong makauban sa ato nga programa nga Pamalandong sa Kabuntagon. O katong nga kanta mga kapaglaom is entitled Anak Balik Na, no, one of our most requested na mga kanta diri sa ato ang radio station mga kapaglaom. So ang title sa ato nga pagatong karong nga buntag mga kapaglaom is A Working Faith, okay? Unsa man din ni siya ang meaning aning working faith mga kapaglaom. So karon mo ni ang ato ang tun-an sa ato ang morning na devotional mga kapaglaom, okay? Nagingon diri, it is one thing to read and teach the Bible and another thing to have by practice its life-giving, sanctifying principles engrafted on the soul mga kapaglaom, no? To have faith in the promises of God, to go forward by faith, pressing on without being governed by circumstances, is a hard lesson to learn, mga kapaglaom. And remember, mga kapaglaom, nag-ingon diri sa tuang devotional later that the faith mentioned in God's Word calls for a life in which faith in Christ is an active, living principle. Okay? So, ang faith mga kapaglaom, dili lang na siya kutob lang sa ngabil, mga kapaglaom, no? Dili lang na siya kutob lang sa speech o dili siya living, no? Unsa man ni ang pananawan aning living na faith? Unsa may ilahanan aning living na faith mga kapaglaom? Kung ara pud mo mga Biblia, no, mga kapaglaom, nagingon diri sa there's a very famous text mga kapaglaom na ginapakita na ginadefine niya kung unsa man ni ang tinuod gyud nga faith mga kapaglaom, no? Nagingon diri sa libro ni James chapter 2 verse 17. No, tara. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Okay? So, unsa ang definition sa active, unsa ang definition sa working faith, unsa definition aning living faith mga kapaglaom? That is a working faith, no? Faith na buhi mga kapaglaom. And nagingon pa diri sa next na sentence jud, it is God's will that faith in Christ shall be made perfect by works mga kapaglaom, no? Tara. And He connects the salvation and eternal life of those who believe with these works, and through them provides for the light of truth to go all countries and peoples. This is the fruit of the workings of God's Spirit. Yes, mga kapaglaom. Ang buhi nga pagtuo nagatrabaho, no, nagabuhat mga kapaglaom. We show our faith in God by obeying His commands, no? Very famous, very obvious mga kapaglaom. Faith is always expressed in words and in actions. No, dili lang na siya sa puro lang tabi mga kapaglaom, but it is also expressed in actions mga kapaglaom. It is not that the one common excuse nga kuang manunggan mga kapaglaom, no? And tragically, this is very prevalent, no? Daghang kay mga tawo nga gatuoan ni mga kapaglaom. It's because nagingon diri sa 1 Samuel, no, na misinterpret nila mga kapaglaom. Ang gingon diri sa 1 Samuel mga kapaglaom, during the time nga si Samuel Samuel gisugo sa Ginoo nga magpili og bag-o nga hari mga kapaglaom, no? And gisugo siya nga moadto sa banay ni Jesse, no? Moadto siya sa balay ni Jesse mga kapaglaom og mupili sa mga anak ni Jesse mga kapaglaom kung asa didto ang iyahang
mahimo nga bagong nga hari no i-anoint. Nag-ingon diri sa 1 Samuel 16:7, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." I have heard an excuse mga kapaglaom na nganong mag-work pamanta when God can just look at our hearts and see if our faith is pure, mga kapaglaom. No? And it is a very common excuse na ginahatag, especially to the people who find working in Christ ministry very burdensome. No? Nagunaw na sila, kapoy kayo nga magtuman sa mga commandments. No? And nag-ingon man sa Bible na faith, for you have been saved by grace through faith. Faith lang. So, nag-ingon po sa Bible na God can look at the heart. So, malantawan na sa Ginoo nga ako ang kasing-kasing, makita niya nga ako ang faith maayo man. So, no need na ko mag-works. Now, that is a very common excuse mga kapaglaom, no? But however, based sa ato ang gibasa kanina, faith without works is dead. And nag-ingon po diri sa Ephesians, that very same text na ilang gina-quote mga kapaglaom, dili nila padayunon. Verse 8 and 9 lang. But however, in verse 10, gihatag po ni Apostle Paul ang significance sa works o nganong mag-works gyapon ta. Chapter 2 verse 10, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works." Now, we are created to do good works mga kapaglaom. And nag-ingon pa sad sa Ecclesiastes 12:13 mga kapaglaom that fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Mao ni nga tuwa nga duty mga kapaglaom. And it's not, works is just not there para lang mabuhi ang atuang nga pagtuo, but it is also our solemn duty as Christ followers, as Christ creatures mga kapaglaom. We are created to do good works mga kapaglaom. Nagingon diri, it produces practical results, for it is a vital element in life. The life that is molded by faith develops a determination to advance, to go forward, following in the footsteps of Christ, mga kapaglaom. So, nag-ingon diri ganina sa tuwang devotional that true faith comes from the Holy Spirit. No? It comes from the Holy Spirit. And nadira sa Galatians mga kapaglaom na once you have the Spirit in you, you will produce fruit. No, the fruits of the Holy Spirit. So, yung meaning ang fruits of the Holy Spirit, which means na ang kanang fruits of the Holy Spirit, mo na siya ang ilhanan that the Holy Spirit has been working in you, mga kapaglaom, no? That's why nga important kayo ang works. Kay kaniya nga works, mga kapaglaom, mo ni siya ang fruit, no? Kung unsang nasa sulod, mga kapaglaom. Kay, there's no better way to see kung unsa man ang naglihok sa imong kasing-kasing if not through your works, mga kapaglaom. Dira gina siya makita, mga kapaglaom. So hopefully, let us remember, mga kapaglaom, through this short devotional, let us remember that just because nga ang faith, ang works is not a basis for our salvation, kay abig dili na ta magbuhat na, kay dili man siya basihan sa Ginoo, mga kapaglaom. No, it is stated there in our devotional that works is needed to keep the faith alive. That works are proof that our faith is alive, mga kapaglaom. That's why nagaingon din sa tuwa ang pagtuo ang correct na pagtuo about faith is that it should be a working faith, mga kapaglaom, no? Ang atuwa nga faith dapat mubunga jud, no? Dili lang kay kutob lang sa pangunahuna nga pagtuo, kundi mo manifest ang atuang pagtuo pinaagi sa atuang mga buhat. Yes, and mo kini ang atuang devotional karong nga buntag, mga kapaglaom, and God bless.
Sa dili pa kita mo ato sa atong closing prayer o sa atong closing mga remarks mga kapaglaom, ato ang basahon ang ato ang mga kapaglaom nga nag-send sa ilahang mga greetings this beautiful morning. Ika ni kapaglaom Mayet Mabatid, good morning kapaglaom Mayet. Ni kapaglaom Judy Tagalogon, good morning. From kapaglaom Lanzi Sildi, okay? Watching from Negros Oriental. Yes, good morning kapaglaom Lancy. And another one is from kapaglaom Sunny Domen. Yes, good morning from La Libertad Church in Negros. Okay? And napo siya gihatag nga greetings ni kapaglaom Lenji or Lenji, disipulo o sa tibuok niya nga family. Yes, good morning kaniyong tanan nga gi-greet sa ato nga mga kapaglaom nga nagtan-aw karon, and happy preparation day kaninyo nga tanan. Mga kapaglaom, daghang salamat sa inyong pag-uban kanato sa line na usab nga episode sa ato nga pamalandong sa kabungtagon. Karon ato ang pasalamatan ang mga persona na ngayon ato nga pasalamatan. Una sa ato nga buhi nga Dios sa iyang pagpukaw kanato. Paghatag ka na ito, blind na usab nga adlaw, maayong adlaw, no? Di kita magapadayon sa ito ang mga ginbuhaton. And also sa CBC staff, headed by our President, Pastor Charles Nogra, our Communication Director, Pastor Leonard Arangues, our Station Manager, Pastor Efren Ortega, and along with our Production Manager, kapaglang Pastor Sir Ron Gilyaran. And also sa tanan nato ng mga media missionaries nga kanunay dedicate sa ilahang nga oras alang sa mag-adto diri, mag-host, mag-technical. Thank you very much, and recognize gud sa Ginoo ang ato ang mga hard work. Speaking of technical mga kapaglaom, ato atong pasalamatan si kapaglaom Ezra nga kauban nato karon nga nag-handle sa ato ang technical duties mga kapaglaom. Karon mga kapaglaom, uban ko ninyo sa ato ang closing prayer alang sa formal na pagtapos sa ato ang episode karon na buntag. Amahan ng mga Diyos na taas-kitasan sa mga langit, Ginoo, nagpasalamat kami sa imong paghatag ka namo Ginoo ni ining reminders matag-usa kanamo na nagasulti nga kami dili lang paigo Ginoo nga amo ang gina-express ang amo ang pagtuo pinagis pangunahuna lamang, kundi amo kining inapakita pinaagi sa amo ang mga bunga Ginoo. Kinaunta nga kini nga reminder malatak sa mong kagsagsa ko na hunag kasing-kasing ug mag-remind ka namo Ginoo nga may ara gapon kami obligation diya kanimo Dios, din kami dapat buhat o magpakita sa bunga sa mga pagtuo diha kanimo Dios. O karong Ginoo, samtang mag-adto kami sa pagpreparar karong adlaw alang sa adlaw ipapahulay, bantay kami Ginoo, panalangini ang mga kapaglaom nga naminaw og nagtan-aw karon o Dios, samtang kami mag-adto sa mga responsibilidad, bantay kami o Lord, iligay mo kami sa nambatang sa talagman aron among preparar ang tanan mo na i-prepare alang sa imong umalabot nga adlaw ipapahulay. Kaya salamat sa imong pagdawsong pagampo Ginoo, hinaunta niyo sa Lord mo mga sala. Sa ngalan ni Jesus na mga manluluwas. Amen. Yes, mga kapaglaom, this is your kapaglaom Nate saying, wake up and smile because today is going to be a good day. And dahil salamat sa inyong makanunay nga pagpaminaw mga kapaglaom ug samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mubalik. Mga kapaglaom, imong nadugat ang pamalandong sa utang, hindi lamang sa ito. Kung